Hello, hello mga idol. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my vlog. Lutong Masa by Tuna. So, bago ko umpisa ng aking kwento or kasaysayan, mga idol, is pwede bang makiusap? Please like, subscribe, at saka share ang aking video. Kasi itong mga video kong i-share sa inyo, itong mga kwento ko is totoong nangyayari ito sa buhay ko. Sinishare ko lang sa inyo kung ano yung buhay ko nung kabataan ko. So, bago ko umpisa ng lahat, maraming salamat pala sa nanood ng mga video ko. Talagang pinapanood nyo. So, marami pa tayong video. Marami pa akong video ngayon na i-share sa inyo yung naranasan ko nung bata pa ako. Ang topic natin ngayon is about sa si mama ko ay mahilig mangurot. Lagi niya kinukurot yung singit ko. Kasi nga, dahil nga sa pag hindi ko na perfect yung ano ko, yung trabaho ko noon, talagang masabi ko sa inyo, kinukurot talaga ako, pinapalo ako mga idol. Hindi ako nagsisinungaling, naranasan ko talaga yung palo. Yung mga bata ngayon iba. So, umpisan ko na mga idol. Nung bata pa ako ay 9 to 10, si mama ay tinuturuan niya na ako maglaba ng damit. Ang tinuro niya sa akin, maniwala kayo sa hindi mga idol, lumad kaming pure, pero yung mama ko, panahon ng kabataan niya, malinis talaga sa bahay. Kahit yung bahay namin is kubo, talagang malinis siya. Kahit mga kaldero namin, gusto niya maputi kasi nasa tabing ilog kami nakatira noon. Kaya gusto ni mama na maputi daw yung kaldero namin. Nakakatawa, ma-remember ko talaga. So, balik tayo dun sa paglalaba. Tinuruan niya ako maglaba mga idol. Sabi niya, pag naglaba ka, ibukod mo yung pula, itim, puti. Tapos yung puti, kailangan ikulam mo yan ha, ibaban mo yan. Tapos, kailangan walang madumi dito ha. Tapos mga kilikili, mga dito, sa damit. Kailangan, titingnan talaga, tinuruan niya talaga ako mga idol. Tapos sabi niya sa akin, ang puti, una ba, sasabunan mo. Yan ang turo niya sa akin mga idol. Maniwala kayo sa hindi, yung mama ko walang grado yun, pero sa laba, malinis talaga yung mama ko maglaba. Tapos ngayon, sabi niya, ang gagawin mo sa puti, kusutan mo muna. Pagkatapos mong kusot, banlawan mo ng isa, dalawa. Pagkatapos, sabunan mo uli siya ng pangalawa, tapos ibabad mo na siya, or kaya ikulam mo siya, yung iladlad mo sa samay, sa tawag nito, sa araw, yun, para daw lalong pumuti yung damit na maputi. Yan ang pamahiin ng mama ko nung bata pa siya. Yung mama ko ngayon mga idol is mag 72 na siya. So, nung panahon kabataan niya, mga line of siguro mga 30s, mga 35, 37, 30, ganun. Kasi bata pa siya nag-asawa. Sa lumad kasi dati, kahit 10 years old ka pa o 11, pwede ka na mag-asawa. So, si mama nag-asawa, 10 ata yung edad niya, 11. Maaga si mama nag-asawa. Kasi, alam mo naman, sa unang panahon kasi, wala kasing DSWD na magkaharang sa iyo na paasawahin ng maaga yung anak mo. At saka sa mga lumad, meron kasi silang sinusunod na parang batas nila ba na kahit maaga mag-asawa, yun ang ano nila yun ang patakaran nila, yung rule nila So, hindi natin yan maano kasi yan ang sa mga lumad. Hanggang ngayon meron pa rin mga idol, pero nasa bukid-bukid na yun. Kami, na kami, nasa bagong henerasyon na kami, yung kumbaga, alam na namin alam na namin ang mali at saka tama. Yung pag nag-asawa ka ng maaga, hindi pala maganda. So, yung bata kasi, pag nag-asawa, hindi maganda mag-asawa yung bata, na bata pa siya. So, balik tayo sa paglalaba. Yun, tapos, yung mga panty, kailangan sabunan mo yan ng una, tapos banlawan mo, tapos ikulam mo yan siya, yung sabi ko sa inyo, yung puti nga, unahin, labahan siya, sabunan uli, una sabunan, tapos banlawan, tapos ibabad. Ganun din ang gagawin mo sa mga panty. Tapos ang gagawin sa mga panty is ibibilad mo yun sa araw, yung hita. Kailangan matamaan daw ng araw, sabi ng mama ko noon. Yung nagturo niya sa akin. Ngayon mga idol, one time naglaba ko, hindi man perfect. Alam mo ba,
singit ko kinurutok, talaga ikaw talagang bata ka, hindi ka marunong, ilang beses na kita turuan maglaba, hindi, sabi ko mama, sabi, pag tinuruan ka dapat, tingnan mo, sundin mo ang tinuro ko sa iyo, tingnan mo, madumi pa to, hindi pa maputi yung liig ng ng kwelyo ng damit ng papa mo, sabi ko, ikaw na nga maglaba, pag sinagot mo ng unang panahon mga idol, bawal kami sumagot-sagot sa magulang namin, kaya pak, bunganga mo, talagang paluin yan ang disiplina nila noong araw. So kailangan dati pag naglaba ako kailangan perfect siya mga idol, kailangan yung bilahan ng panty mo kailangan maputi yun, magagalit siya mga idol, talagang kukurutin niya ako, ilang beses daw niya ako turuan, di daw ako marunong, sabi ko, kaya yun ang natatandaan ko sa mama ko, disciplinarian siya masyado. Tapos pagdating naman sa bahay mga idol, tinuturuan niya rin ako, gusto niya malinis yung bahay, kahit kubo yung bahay namin, pero gusto niya yung sa paligid is malinis, gusto niya malinis yung sa paligid. Tapos sasabihin niya sa akin sabi niya yung kaldero namin, kahit wala kami sinasaing mga idol, gusto niya puting-puti ang kaldero namin, gusto niya ng mama ko nung panahon ng kabataan niya, talagang sobrang malinis siya sa kaldero, takip man o katawan ng kaldero, lagi yan siya, kasi malapit lang kami sa ilog so dadalhin ko lang yung kaldero namin doon sa ilog, tapos hinisan ko doon, bakuskusin ko doon. Tapos pag nagluto kami, alam mo yung ginagawa, itinuro niya sa akin, lagyan mo ng mantika yung katawan ng kaldero para pag umano yung itim, hindi didikit sa kaldero. So pag dinala ko doon sa may ilog, maghugas ako, ko ng buhangin, madali lang matanggal, at saka samahan ng sabon, madali lang. So yun ang turo niya sa akin. Grabe yung mama ko dati, magdisiplina sa akin mga idol. Paglaba, pagplansa, sabi niya, lika, turuan kita magplansa. Tinuturuan niya ako talaga mga idol. So ang mama ko noon, lagi ako nakakatikim ng kurot pag hindi ako marunong, hindi ko natutunan yung tinuturo niya sa akin, kasi bata naglalaro ka pa ano ba naman yung isip ng 9 to 10 years old, tapos gusto na ng nanay mo matuto kang magtrabaho sa gawaing bahay. So yan ang nangyari sa akin noon mga idol. Tsaka kailangan pag sinabi niya yung bahay, pag alis ko, linis na yan ha, nabuwalisan na yung buong paligid yan, yung kumbaga sa Bisaya panataran na mo, balapad sa bukid, pag sa bukid mga idol, dako jud ka og nataran jud, dako jud og hawan yung balay. Tapos sabihan niya pa ako, kailangan magpausok ka tuwing hapon na kasi maraming lamok. Maraming mama ko dati, kailangan inuutos niya, sundin mo para pag uwi niya hindi makukurutan yung singit mo hindi makukurot yung singit mo, ganun yan si mama. Grabe ang mama ko dati magdisiplina sa akin mga idol. Kailangan laging malinis yung bahay. Kahit kubo lang talaga ang bahay namin. Hanggang ngayon kubo pa rin mga idol. Sira-sira na ngayon, hindi ko pa nga napagawa. Kaya daming problema. Ako kasi yung breadwinner sa pamilya namin, kaya nagba-vlog na lang ako, baka sakaling swertihin ako. Hindi pa rin ako sinwerte kasi hindi pa ako sumahod hanggang ngayon. Hindi naman ako busy kasi ako dito kasi hindi ko matutukan yung pag-vlog ko. So sige lang, dahan-dahan lang, hindi naman tayo nagmamadali mga idol, diba? So yan ang sinishare ko sa inyo. Sa paglalabas, si mama ko noon talagang gustong-gusto niya puting-puting labahan mo, kailangan nakabukod talaga yan. Pag nagkamali ka, kurot, at saka malinis siya sa kaldero. Ewan ko lang ngayon kasi matagal nang wala ako sa amin mga idol. Sabi ko sa inyo 14, 15 wala na ako sa amin. Ano lang ako, yung namamasyal pa siya na lang ako sa amin 2 araw, 3, ganun. Tapos balik na naman ako sa city kasi mas gusto ko nga na maghanap buhay yung sarili ko, yung mayroon akong sariling income, na hindi ako aasa sa magulang ko. Ganyan talaga ako nung bata pa ako mga idol, hindi ako maasa sa magulang ko, gusto ko may sarili akong income. So yan ang paglalaba dati mga idol, sa paglalaba, super. Saka pag nirigla ako dati, siyempre nirigla ako is dati yung edad ko, ano ba naman yung isip ng bata, hindi pa alam, di ba? Pag nirigla ako dati, sinisiksi kong saan-saan, sabi, ikaw, ganun yung mama ko dati, ayusin mo paglaba yung mga panty mo ha, pag hindi, kukurutin kita talaga, paluin talaga kita. Laging nagagalit yan, kasi yung mama ko talagang laging nagagalit, hanggang ngayon laging nagagalit. Saka yung sa paligid namin, sa bakura namin, meron kaming garden, mahilig sa mag-garden dati, magtanim ng mga sitaw, okra, talong, kaya may rami kaming mga gulay dati, hindi kami namimili kasi masipag siya mag-garden, yung bata pa siya, mga, di ako magkamali, mga 35 yung edad niya o 37, ganyan, bata pa si mama.
Kaya yun ang ma-share ko sa inyo mga idol. Yung mama ko dati, napaka-disciplinarya ng mama. Hindi katulad ng mga nanay ngayon. Ini-spoil nila yung anak nila. Anong gusto ng anak nila? Ibinigay. Kahit hindi man kaya ibigay, talagang pipilitin ibibigay. Mali yun. Sa amin dati mga idol, hindi. Hindi. Kung ano yung binigay nila sa'yo, kung bibigyan ka ng piso, huwag ka na magreklamo dahil walang pera ang mama papa mo. Dahil mahirap lang. So kami, lumaki kami mga idol na hindi kami namimilit. Kung ano lang yun mayroon, yun lang. Kaya dala-dala ko hanggang pagtanda ko. Hanggang ngayon nagedad na ako ng 50, dala-dala ko pa rin. Kahit yung magsuot ng mga damit na bago mga idol, hindi ako sanay kasi nga natuto ko nung maliit pa ako. Pag may yung damit ko na okay pa suotin, pinapatay ko kay mama, pinapakamay ko. Pero yung bago ko hindi ko susuotin kasi sinanay kami sa hindi maluho ba na kahit wala kailangan magkaroon talaga. Hindi. Iba ngayon ang mga bata ngayong panahon kaysa dati. Ang mga bata ngayon, gustong-gustong mayroon silang gamit. Kung makita nila sa ibang mga bata, gusto nila mayroon din sila. Pero sa amin dati, mga idol, kaya lumaki ako, hindi ako naiinggit. Kung ano man sa kanila hindi ako naiinggit. Kasi kinalakihan ko na, hindi. Kung ano lang yung mayroon sa'yo yan eh. O diba? Kung gusto mo bumili ng para sa'yo, di magsikap ka. O diba? Yun lang siya mga idol. So sinishare ko sa inyo ngayon kung paano ang mama ko mangurot ng singit ko dahil lang sa paglalaba. Napakaano. At saka yung kaldero. Yung kaldero namin dati lagi kong naaanod sa sapa. Kasi nga habang bata pa ano ba yung 9 to 10 magkukuskus ka ng kaldero inaliligo sa sapa. Kaya pag uwi ko wala nang takip, pinapahanap sa akin. Ang layo ng naabutan ko, buti na lang nakikita ko yung takip ng kaldero doon din sa inupuan ko na nagkukuskus ako. So, yan ang aking kwento mga idol about sa paglalaba. Sa susunod naman is, mama ko is idol ko. Abangan nyo ang kwento ko. Bakit ko naging idol ang mama ko? Hindi ko nga alam, naging idol ko yung basta pakinggan nyo, matatawa kayo kasi yung mama ko, idol ko talaga siya nung bata pa ako. Ano mang makita ako sa kanya, gusto ko rin meron ako. So, abangan nyo yan. So, yan lang. Hanggang dito na lang mga idol ang daldalan ko. Sinishare ko lang sa inyo. Bye-bye na. Thank you for watching mga idol. Love you all. Abangan nyo ang aking sunod na kwento na si mama ko is idol ko. Bye! Huwag nyo kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Paalam na sa inyong lahat. God bless.